pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Sa
Joel 2:26-29. Kayo'y kakain ng sagana at mabubusog, at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon ninyong Diyos, na gumawa ng kababalaghan sa inyo. At ang aking bayan ay hindi na muling mapapahiya. At inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel, at ako ang Panginoon ninyong Diyos at wala nang iba. At ang aking bayan ay hindi na muling mapapahiya. At mangyayari pagkatapos nito, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, at maging sa mga lingkod na lalaki at babae ay ibubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espiritu. Kinasihan ng Espiritu Santo. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang Espiritu Santo ang gumawa upang matanggap at maipahayag ng mga tao ng Diyos ang salita ng Diyos. Ang pagtanggap at pagpapahayag ng salita ng Diyos ay hindi magagawa ng ating laman, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ni Jesus ay Espiritu at buhay. Ang Espiritu Santo ang gumawa kung kaya't nakapagsalita ng propesiya ang mga alagad noong siya ay bumaba sa kanila noong Pentecostes. Awit 131, 1-3. Panginoon, hindi hambog ang aking puso, ni mayabang man ang mata ko, ni nagpapakaabala sa mga bagay na lubhang napakadakila, o sa mga bagay na para sa akin ay lubhang kamangha-mangha. Tunay na aking pinayapa at pinatahimik ang aking kaluluwa. Gaya ng batang inihiwalay sa dibdib ng kanyang ina, gaya ng batang inihiwalay ang aking kaluluwa sa loob ko. O Israel, umasa ka sa Panginoon mula ngayon at sa walang hanggang panahon. Busog sa salita. Ang sanggol na busog sa gatas ng ina ay payapa, tahimik at ihinihiwalay sa dibdib ng ina. Kung tayo ay magpapakababa gaya ng sanggol, matatanggap natin ang gatas ng salita ng Diyos at tayo ay bubusugin ng Espiritu Santo. Tayo ay magiging payapa gaya ng sanggol na ihiniwalay sa dibdib ng ina, hindi lamang dahil tayo ay busog, kundi dahil alam natin na tayo ay yakap-yakap ng Diyos na umiibig sa atin. Unang Korinto 10:1-3. Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap, at silang lahat ay tumawid sa dagat, at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat, at lahat ay kumain ng isang pagkaing espiritual, at lahat ay uminom ng isang inuming espiritual, sapagkat sila'y umiinom sa batong espiritual na sumunod sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Kasama ng Israel si Kristo sa ilang. Si Kristo ang batong espiritual na sumunod sa Israel sa ilang. Siya ang pagkaing espiritual na kanilang kinain,
at ang inuming espiritual na kanilang ininom. Ngunit marami sa kanila ang hindi naniwala, kaya't sila ay namatay sa ilang. Si Jesus ang pagkaing ibinigay sa atin ng Ama upang mabuhay. Sinabi niya, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw." Juan 6:26 hanggang 29. Sinagot sila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat sa Kanya inilagay ng Diyos Ama ang Kanyang tatak." Sinabi nila sa Kanya, "Ano ang kailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang Kanyang sinugo." Si Jesus ang tinapay at inumin ng buhay. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Malibang inyong kainin ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang Kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Kung paanong ang buhay na Ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin." Ang salita ang gatas. Huwag limutin, ang salita ng Diyos ang gatas. Ang pag-inom ay gawa ng sanggol sa kanyang pagtanggap ng gatas, buhay at pag-ibig mula sa dibdib ng kanyang ina. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang ating pagtanggap ng salita ay magiging mainit at buhay na pakikisama sa Diyos. Ang Espiritu Santo ang gagawa upang hindi tayo mahirapan o maguluhan na unawain ang salita. Tanggapin ang salita na nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos. Gaya ng ina ay tuturuan at tutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating kahinaan. Ang Espiritu Santo ang gagawa upang ang salita ay maging ating buhay at kagalakan at pinagpalang pakikisama sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang Kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain.
Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama. Salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.